Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Sino sa inyo nagbibilang na ng araw bago mag-December 25? Wag po natin bilangin yun kasi wala po talaga nakakaalam ng kapanganakan ng ating Panginoon. Pero ngayong umaga ay patuloy pong ipapaalala sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagahan, mga kapatid, ng pag-aalaala dun sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa Kristiyanong pamamaraan. Sa pamamaraan na ayon po sa Biblia. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, ay papansin natin na nagiging commercialize ang tinatawag na Kapaskuhan. Samantalang ito, mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay talaga namang profoundly very spiritual. Napakalalim ng spirituality ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus. Kaya isang malaking kamalian na ipagpalit natin sa komersyo o idikit natin ang komersyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ganyan po ang ginagawa ng karamihan mga tao. Na maging yung practice natin, na ginagawa natin na gift giving, minsan exchange gift, na ang buod nun ay pagpapaalaala tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Minsan, o madalas, hindi na yung pag-alaala sa kapanganakan ng Panginoon ang naisip natin. Pag may regalo tayo natanggap, maganda kaya yung regalo. Di ba? Ano kaya ito? Baka mukhang mumurahin lang ito Ganon. Yung ang nilalagay na natin, ang value ng kapanganakan ng Panginoong Hesus sa mga natanggap nating regalo at sa halaga kung minsan ng regalo na ating natatanggap. Wala namang masama, tayo mag-exchange gift. Pero let us just remember always na pagka tayo nakatanggap ng regalo ay reminder yon na inirigalo sa atin ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus. In the first place, mga kapatid, wala namang Kapaskuhan kung hindi pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Ang dahilan talaga kung bakit mayroong Kapaskuhan na tinatawag natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tanong natin, ano ang kahalagahan nun sa buhay ko? Kung itong Kapaskuhan na sineselebrate ko ay tungkol sa Panginoong Hesus. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat kong maintindihan at maunawaan na buod ng Kapaskuhan ito. At sa umagang ito ay patuloy po tayong titignan natin sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon yung pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa salita ng Panginoon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay madalas ay nasisilaw na tayo sa mga kumukititap na ilaw. Sino sa inyo dito pag walang Christmas light, parang hindi Pasko sa bahay? Meron po ba sa ating ganon? Mga dekorasyon na kumikinang, na kapag walang dekorasyon ay hindi tayo mapalagay. At mga regalong kahon pa lamang ay kaakit-akit na. Diba? Yung ba ang ating inaabatan sa panahon ngayon? Dahil dito, mga kapatid, ay napapansin natin nga na nagiging materialistic na ang pagtanggap natin sa kapanganakan ng Panginoon. Sa halip, dapat maging spiritual ito na bumabaw sa ating espiritu at kaluluwa. Kung minsan, napapansin din natin, mga kapatid, na parang hindi masaya ang Pasko kapag walang regalo. Kapag walang bagong damit, walang bagong sapatos. I remember, lalo na pag bata ka, ganyan pag walang nagregalo sa'yo, parang hindi Pasko Pero sa ating mga adult, dapat naunawaan na natin na anuman ang sitwasyon natin sa buhay, yung kapanganakan ng ating Panginoon ay dapat nating alalahanin at ipagpasalamat. At isabuhay yung pagkakapanganak ng ating Panginoong Jesucristo sa atin mismong buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng isang mensahe na magtatatak ng tunay. Yung tunay na kahulugan ng tinatawag na Kapaskuhan o panahon ng pagdiriwang na siyang umiiral ngayon. At yan po, mga kapatid, ang mensaheng yan ay tungkol sa kapanganakan ng makapangyarihang Diyos. Kapanganakan ng makapangyarihang Diyos. Birth of the mighty God. Sabi po sa Isaiah 9:6, ito po ang ating
series verse. Ang sabi po rito, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin, tatawagin siyang kahangahang tagapayo, makapangyarihang Diyos, at iba pa. Sasaka na natin itutuloy. Pero, siguro napapansin nyo rito, kung nabasa nyo rito, kilala natin ang Diyos Ama. Sino po nakakakilala sa Diyos Ama? Taas po ang kamay. Sino po nakakaalam na may Diyos Ama? Di ba? Sino po nakakaalam na merong makapangyarihang Diyos? Yan. Sino nakakaalam na iisa lang ang Diyos? Lahat tayo. Pero ang tanong, teka, bakit sinasabi rito na yung batang ipapanganak dun sa sabsaban ay tatawaging makapangyarihang Diyos? Well, sa simpleng explanation mga kapatid, iisa lang ang Diyos na meron tatlong persona o manifestation. Hindi natin kayang ipaliwanag bakit nagagawa ni Lord na ng Diyos na iisa lang siya, pero may tatlo siyang persona. Hindi rin natin kayang ipaliwanag ngayon mga kapatid kung bakit sa dinami-dami natin, iisa ang Panginoong Jesus, pero nasa puso niya tayong lahat. Nasa puso natin siya. For example, yung Kristo na nasa kapatid natin na nandito sa harapan, hindi natin pwedeng sabihin na sila yung mga buhok ni Kristo nasa kanila, yun naman yung anit, yun naman yung mata, yun naman ay yung bibig, yung ilong, at yung iba pa ay iba kalingkingan. Hindi po ganun eh. Pag sinabi nating nasa atin ang Panginoong Jesus, yung kabuuan ng ating Panginoong Hesus yun. Hindi natin kayang ipaliwanag yun kasi merong nature ang ating Diyos na hindi po na ikakahon ng filosofiya. Kahit anong gawin nating pagpapaliwanag, hindi natin may papaliwanag yun. But, mauunawaan natin mga kapatid na kung gano'n ang kapangyarihan ng Panginoon, na siya ay isa, pero may tatlo siyang persona, and He can be with all of us inside our hearts. Ibig sabihin, hindi naman imposible na ang ating Panginoong Jesucristo ay tawaging makapangyarihang Diyos. Kasi ang filosofiya ng iba, kung ang Panginoong Jesucristo ang makapangyarihang Diyos, paano na ang Diyos Ama? Di ba? Yan ang tanong eh. Ang sagot naman natin, simple lang, iisa lang naman sila eh. Ba't natin pagtatalunan yon? Pero ang sinasabi ng Biblia, pinapaalala sa atin na yung batang ipinanganak sa sabsaban 2,000 years ago nakakaraan na ay mayroong title na makapangyarihang Diyos. At titignan po natin kung ano ang significance nito sa atin. Ang dahilan mga kapatid kung bakit halos ang buong mundo ay haling na haling sa mga superhero. Sino po rito ang mga haling-haling na superhero? Sino rito ang mahilig sa Marvel movies? Sino ang inyong paborito? Si Captain America ba? O yung artista na gumaganap kay Captain America na nagsasabi na mga Kristiyano raw ay BO-BO? So mag-iingat po tayo sa ating mga superhero na ating tawag dito? Hinahangaan. Meron pang isang superhero na kilalang-kilala natin yung artista. Hindi ko nababanggitin ng pangalan sa inyo. Kilalang-kilala nyo lahat ito. Tuwan-tuwa tayo sa kanya. Dati pinapanood ko lagi lahat ng pelikula niya. Kaya lang marinig kong sabihin niya na yung naniniwala na may langit, sabi niya, mga tanga yun. Sabi ko, ito pala yung pinapanood ko na superhero, ganito pala to. At sa kakapanood natin ng mga superhero, nagugustuhan natin to, ang kinakahangaan natin, huwag na natin pag-usapan yung mga artista, sa mga superhero, tuwan-tuwa tayo kapag natatalo nila yung kaaway, di ba? Kapag naililigtas nila yung mundo. Si Superman, single-handedly, nililigtas niya ang mundo. Tuwan-tuwa tayo ron. Bakit po tayo natutuwa ron? Kasi natutuwa tayo doon dahil sa kapangyarihang mabuti, supposedly, na pinoportray ng mga artista, ay natatalo yung kasamaan at kadiliman, di po ba? Kaya lang, although when you watch those movies, mapapansin nyo, hindi binabanggit kahit minsan ang Panginoong Jesucristo sa mga movies na yan. Wala silang binabanggit.
Kasi yung mga superheroes na yun, parang mga Diyos-Diyosa na rin yun. Parang mga fallen angels. But we like them because they have that power. Nakita niyo yung sino ba to? Yung kulay green na tao? Si The Hulk. Pinag-halibasan niya, nag-away-away sila mga Marvel heroes. Kahit anong gawin na halibas, galos, wala eh. Masisira lang yung damit ng konti, pero buhay pa rin. Sabihin, they are so powerful sa portrayal nila sa kanilang karakter sa pelikula that we adore them. Kasi yung most of us, if not all, ay sometimes we feel helpless. Nararamdaman natin minsan sa buhay parang wala akong kalakas-lakas, wala akong kapangyarihan, hindi ko makontrol ang aking buhay, hopeless ako, and then we see these heroes, tuwan-tuwa tayo. Dahil parang yung frustration natin ay na-relate natin dun sa superhero. Na kulang na lang sabihin mo, sana pumunta sa Pilipinas si Captain America para ayusin yung ating problema. O kaya pumunta siya sa Israel. Bakit nga ba yung mga Marvel heroes hindi pumunta ngayon sa Israel at para tapusin ang gera doon? Because they are not real. Yun po ang totoo. At marami din mga kapatid na mga kabataan o maski mga adults ngayon na nahahaling sa computer games. Kasi sa computer games, pwede kang magkaroon ng power. May mga pellets doon na pag nalundagan mo, nalampasan mo, magkakaroon ka ng power. At mga naglalaro ng computer games, pagka marami kang score, marami kang power nuggets na nakukuha, you feel good about yourself. Kasi yung character mo rin sa computer game, makapangyarihan siya. Sa madaling salita, because of our frustration as a human being, ay nagagalak tayo doon sa kapangyarihan na napapanood natin, nababasa natin, nasa cellphone natin palagi. But sometimes, or maybe not even sometimes, mukhang habang tumatagal, nababaling na ang ating adoration sa mga kapangyarihan ng mga superheroes, sa mga kapangyarihan na makukuha sa computer games. Sometimes, magkakapera ka pa, doon na tayo nahaling. Bakit po? Kasi ang totoo, mga kapatid, tayo mga tao ay naghahanap ng makapangyarihan na makakatulong sa atin sa araw-araw ng ating buhay. At kung may mga pagkakataon dahil babad na babad tayo sa mga superheroes, mga computer games, nawawala na ng value sa atin ng Panginoon. Only to realize, mga kapatid, na yung mga napapanood natin, yung nilalaro natin ng mga games na yan, mga virtual games na mga virtual realities kung minsan, lalo na pag may suot kang ganon, hindi po totoo yun. Hindi siya talaga totoo. Very unreal. At pinapaalala sa atin ngayon ng Biblia sa pamamagitan ng Isaiah 9:6 na 2,000 years ago ay ipinanganak ang isang sanggol na ang tawag sa kanya ay makapangyarihang Diyos. At yun ang ating Panginoong Hesukristo na pinanganak doon sa sabsaban. So ano po mga kapatid ang halaga ng pagkakapanganak ng isang sanggol na tinawag na makapangyarihang Diyos? May doon may misteryo doon mga kapatid Ito ang bata, papangalanan siyang Prince of Peace, etc. at makapangyarihan Diyos. Hindi tinawag ang ating Panginoong Hesus bilang sanggol na makapangyarihang Diyos when He was born nang walang dahilan. Ano po ang dahilan? Pinapakita sa atin ng banal na kasulatan na mayroong makapangyarihan sa lahat na nasa atin na ating nalilimutan. At dapat natin ngayong balikan ang mga sinasabi ng kasulatan para ang mga ibabaw sa puso natin, mga kapatid, ay hindi si Captain Marvel, kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang tunay
na makapangyarihang Diyos ayon sa pagkakatawag sa Kanya. So ano pong saysay nito sa atin? Number one, mga kapatid, ano ba yung saysay ng pagiging makapangyarihang Diyos ng Panginoong Hesus sa atin? Number one, ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan natin. Kahit manood ka ng superheroes 3 times a day, maglaro ka ng computer games 12 times a day, hindi ka maililigtas nun. Pero ang totoo at tunay na makapagliligtas sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Why? Dahil siya ay powerful. Siya ay mighty God. Ang sabi po mga kapatid sa Mateo chapter 28 verses 18 and 19, ang sabi po rito, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Balikan po natin ang sabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At tandaan ko, no, kay Binatilyo pa, naririnig ko yung mga pastor nag-uusap. Paano yun? Kung binigay na sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ano na natira sa Diyos Ama? Pagka in-split natin sila, wala nang matitira. Pero pagka yung katotohanan na sila ay iisa, pinagsama natin uli sila, walang mawawala sa Diyos Ama. Because the power of Jesus, the might of Jesus is also the might of the Heavenly Father. Ang kagandahan nito mga kapatid, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay tinawag ng makapangyarihang Diyos, ito ay nagbabadya at nagtuturo sa atin na tiyak ang kaligtasan natin. At kinailangan para maging valid ang pagiging Savior ng ating Panginoong Jesucristo, na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibigay sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa mga apostol, magkita tayo sa ganung lugar, bago ako umakyat sa kalangitan, meron akong ihahabilin at ito yung isa sa mga huling habilin niya. Nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ang tanong siguro ng mga apostol, ano ngayon, Panginoon? Di humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi iuutos ng Panginoon na gawin tayong mga alagad niya kung wala siyang kapangyarihan magligtas. Kaya yung kapangyarihan na yon ay hindi lamang katulad ng kapangyarihan na napapanood natin na fictitious na pinaghahampasan yung mga building, inihahampas sa mga building, hindi naman namamatay. Namatay na nga, nabuhay pa uli. Mga superheroes. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, yung kapangyarihan niya ay tunay na sukdulang ikaligtas natin. It's very important na maunawaan natin na yung batang pinanganak sa sabsaban ay tinawag na makapangyarihang Diyos at mahalaga yon para sa atin dahil nangangahulugan na tiyak ang ating kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay absolute. To the point na hindi kayang kontrahin ng kaaway yung kaligtasan na ibinigay niya na sa atin. Hindi na mawawala yon. By way of what our Lord Jesus Christ did on the cross. Pumayag siyang mamatay doon sa krus para tayo ay maligtas. At yung inaakala ng dyablo, nakahinaan ng ating Panginoon na namatay doon sa krus, wala siyang clue kahit konti, na pag namatay pa lang ang ating Panginoong Hesus doon sa krus, lalo siyang magiging powerful. Dahil doon na-defeat niya ang kamatayan. Kaya nga, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mabuhay, after 3 days, nabuhay din ang maraming patay sa mga sementeryo. Lahat ng sumampalataya sa Diyos Ama bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Israel, sa panahon ng ating Panginoon, nagbangunan yon, mga yon.
At nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, pumasok sila sa City of Jerusalem para ipatotoo kasama ang ating Panginoong Yesus na napagtagumpayan na ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Very powerful yun. Siguro sa mga napapanood nating science fiction, mga superhero movies, mayroong mga karakter na yung pag hinawakan yung namatay, nanginginig siyang gano'n, no? Pagkatapos niya manginig, manghihina siya, mabubuhay naman yung yung hinawakan niya. Of course, hindi totoo yun. Pero gano'n ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon na manginig para mabuhay tayo. Pag tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, pag pumikit na ang mata mo for good dito sa mundong ito, siguro in a few seconds lang, ang mata mo ay mamumulat doon sa paraiso. Parang nagdahilan lang. I don't know kung anong papasok sa isip mo nun. Yung nabubuhay ka dito sa mundo, ang hirap ng buhay sa mundo, nagtatrabaho ka, nagsisikap ka, nag-aral ka, lahat ginawa mo para guminhawa ang buhay, sinamba mo ang Diyos dito. Hindi madali lahat yun. Tapos biglang napikit yung mata mo dahil kinuha ka na ni Lord, paggising mo. Yung bang ginhawa na hindi mo pa naranasan sa mundo, yun ang bubungad sa'yo. I am sure, hindi ko lang kayang i-describe. Yung pagdilat mong ganon, naranasan nyo na ba yung nakatulog kayo na matagal tapos pagdilat mo sarap ng pakiramdam mo? Meron ganon Higit pa ron yun. Kasi pag dilat mo, nasa isang magandang lugar ka, you will even feel the power of God doon na hindi mo nararamdaman dito. Grabe yan, mga kapatid. At yun yung isa sa benefit ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Yun yung benefit ng pagiging makapangyarihang Diyos niya para sa bawat isa sa atin. Kaya yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay very personal para sa bawat isa sa atin. Dapat natin itong ipagpasalamat at pag naipagpasalamat natin ito, dapat natin sundin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos. Isipin mo na lang, He has the power to save you. He has the power to resurrect you. He has the power to get you to paradise, and He has the power to bring you hanggang doon sa kalangitan pagdating ng Judgment Day. Dito napapanood lang natin yun sa pelikula. Pero, in the spiritual realm, sa mundo ng Espiritu na pinangungunahan ng ating Diyos, nangyayari ang lahat ng ito. At mangyayari ito, mga kapatid. That's why very significant sa buhay natin na tinawag na makapangyarihang Diyos ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya, mga kapatid, ay nasa Kanya na lahat ng kapangyarihan. At dahil din sa kapangyarihan na mga kapatid, kaya tayong naging mga alagad niya. Sino rito ang alagad ng Panginoong Yesus? Taas niyo yung kamay niyo, wag lang palakpak. Yun po ang totoo. Kasi alam ko mahihain tayo magtaas ng kamay kasi hindi naman ako perfect Sino nagsabi sa inyo na ang mga alagad ng Panginoon ay perfect? Kasi kahit si Pablo hindi perfect. Kahit mga apostol hindi perfect. Pero alagad tayo. Bakit nangyari yun? Bakit yung mga sikat na tao na mayayaman, na magagaling, na hindi naniniwala sa Diyos, ay walang kaligtasan, hindi sila ginawang alagad ng Panginoon? Bakit tayo maliliit? Mahihina, ginawang alagad ng Panginoon? Because He has the power to make disciples out of us. Meron siyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya doon sa krus. At yun, again, yung kapangyarihan na yun is very personal para sa atin. Yung pagkatawag sa atin, yung pagpumunta mo rito every Sunday, yung pagbabasa mo ng Biblia, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, lahat yun ay nagagawa mo dahil sa Kanyang kapangyarihan na naging dahilan para maging alagad ka niya. Di ba kung babalikan natin yung nakaraan natin bago ka maging born again Christian, anong takbo ng isip mo? Ang pamilya ko, sa panahon noong, galit kami sa born again. Kasi hindi kami born again.
Pero bakit ngayon hindi na kami galit sa born again? Ano nangyari? Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. At nadama namin sa puso namin yung kapangyarihan ng Diyos. Katulad din nating lahat dito. Bakit ka ba sumusunod sa Diyos? Hindi nga perfect, pero pinipilit mo pa rin. Dahil baka nalilimutan na natin, once upon a time, we felt the power of God nung tinanggap natin siya. Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya very significant po ito. And of course, kasama na ron sa kapangyarihan ng ating Panginoon, nabanggit ko kanina, yung ating kaligtasan. Kasi hindi tayo talaga maliligtas without the power of God, yung absolute power of Jesus Christ. Being all the power of heaven and earth, binigay na sa Kanya lahat. Kaya maganda sundin ng Panginoon kasi nasa Kanya na lahat ng kapangyarihan. Huwag tayong mainip mga kapatid. Darating din tayo ron, makikita rin natin yun. Pero siguro sabi niyo, wag muna ngayon. Di po ba? Wala pang December 25 eh. O mag-New Year pa ako sa mundo. O meron pa akong gagawin. That's fine. Darating ang panahon, lahat ito marirealize natin. And ang pangalawang bagay na napakahalaga, tungkol sa pagiging makapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo o kanyang pagiging makapangyarihang Diyos, para sa atin, ito ay nangangahulugan na buhay para sa atin. Ibig sabihin, ang buhay na binabanggit dito ay yung buhay ng kabanalan. Yung iba, kuminsan sumusuko sa pagiging mananampalataya. Bakit? Ang hirap isa buhay ng kabanalan. Sinisikap ko naman Gusto kong i-memorize ang Bible, lahat na ginawa mo, pero nagkakaproblema ka pa rin sa iyong spirituality. Kasi tayo ay nag-rely sa ating sarili. Remember, tayo po ay mahihina. Pero yung pagiging makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay nangangahulugan ng buhay para sa atin. Nangangahulugan ng buhay na may kabanalan para sa atin. Hindi tayo makakaranas ng buhay na may kabanalan at pagsisikap sa kabanalan kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po mga kapatid sa 2 Pedro 1:3-4 ay ganito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, narinig mo ba yun? Basahin natin uli. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Kapangyarihan ng Diyos. Naasa na yung kapangyarihan ng Diyos na yon? Nasa ating Panginoong Jesucristo. And so, ibig sabihin lang, makakapamuhay tayo na may kabanalan dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Hindi sa kapangyarihan natin. Pagpapatuloy ko po yung verse. Ang sabi, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Okay? At kabutihan. Verse 4, at sa pamamagitan din ito, ibig sabihin ng kapangyarihan, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakilan niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makibahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Ano po ang tinuturo sa atin dito? Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nagpapabanal sa atin. Kaya nga huwag tayong lalayo kay Lord. Ang kaaway kasi, magaling yan Pag medyo may problema ka, palalakihin niya yung problema mo, papaypayan niya yan na parang baga hanggang umapoy. Para ma-overwhelm ka ng apoy, ng kabiguan, and then lalayo ka kay Lord. Only to find out a few moments later, a few times, babalik ka rin sa Panginoon. Ano po ang sinasabi rito sa atin mga kapatid? Umasa tayo sa ating Panginoon, sa ating buhay na may kabanalan. Huwag sa sarili natin. Ibig sabihin, kumapit tayo kay Lord na parang mga tuko.
Huwag tayong bumitaw sa Kanya kasi nasa Kanya ang bertud ng kabanalan. Alam niyo po yung bertud? Hindi na yata alam ng mga bata ngayon yun. Parang agimat. Pero wala sa Panginoon, wala agimat. Kundi kapangyarihan talagang tunay para magkaroon tayo ng kabanalan. Ang lahat ng pangangailangan natin para maging banal ay makakamit natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sinasabi po yan sa verse 3a ng ating verse na nakalagay po dyan. Kaya mahalaga po na maunawaan natin na ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay napakahalaga po para sa ating pamumuhay ng may kabanalan. Kanina nga po, nabanggit ko sa inyo sa aking prayer, meron tayong isang kapatid na nanggaling po siya sa isang pananampalataya na very strange sa Christianity. Ang kanyang pananampalataya ay Islamic dati. Pero siya po ay sa pagkilos ng Panginoon ay naging born again Christian dito sa church natin. And then suddenly kagabi ay hindi na siya makontak. Ang balita namin ay dinala na sa airport, dadali na doon sa Pakistan. Kasi ay pumayag na magulang niya na hindi siya sasama. Hindi ko po alam kung ano magiging fate niya doon. Pero he is so convinced that ang tunay na Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipanalangin po natin. Ang makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, may gagawin siya para yung kabanalan ng kapatid natin na yun ma-maintain. Na hindi niya iwanan ang tunay na pananampalataya at mapuwersa sa pananampalataya na alam natin na hindi sa ating Panginoong Hesus. Tinuturo din sa atin mga kapatid na ang bisa ng kapangyarihan ng Panginoon ay siyang dahilan kung bakit tayo natawag. Meron po tayong listahan ng ating mga gustong madala sa Panginoon. Amen? Pagka nananalangin ba kayo, ipapanalangin niyo yung short prayer o may prayer kayo, tapos babasahin niyo lahat yung pangalan. Ang sarap po basahin ng mga pangalan eh. Pati yung mga, sino nagsabit ng mga pangalan, babasahin mong gano'n, Panginoon, ito po, ino-offer namin lahat sa iyo ito. Sa inyo ito mga kaluluwa na ito. Parang imposible mga kapatid. Siguro kung tatanong ng isa't isa sa atin, sa listahan natin, baka sabihin natin, lagay ko, Pastor, swerte na yung 10 madala natin dito eh. Pero hindi eh. Yung kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa atin, ba tayo naririto ngayon, yun ang hinihingi natin sa Panginoon. Lord, extend your power, your might, to these very souls. Kayo po ang magbukas ng kanilang puso at tawagin niyo po sila. Wala ni isa man sa atin dito ang naging Kristiyano dahil sa sarili nating desisyon kung hindi binuksan ng Panginoon ang puso natin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tinawag niya tayo. At kailangan ng kapangyarihan para tayo ay mamulat at sumunod sa kanyang pagkatawag. Dahil halos lahat tayo, ayaw natin nung una sumunod sa tawag. Pero nung buksan ng Panginoon ang puso natin, sumunod tayo. At kinakailangan ng kapangyarihan ng Diyos para mangyari po yun. At importante rin na malaman natin mga kapatid na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay nabigyan niya tayo ng mga pangakong tiyak. Katulad po na sinasabi sa ating verse. Sa pamamagitan nito, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga pangako. Ibig sabihin, without the might of God, without the power of our Lord Jesus Christ that was given to Him, wala po tayong pag-asa. Walang pangakong matutupad. Pero dahil ang pinanganak sa sabsaban ay binigyan ng title na makapangyarihang Diyos, Mighty God, ibig sabihin, He has the power, authority, and the might para bigyan tayo ng pangako. Kasi yung pangako na binibigay ng Panginoon, sigurado po yun. Di po ba? Dito sa ibabaw ng lupa, pag nangako tayo, if we are being honest to ourselves, pag nangako tayo, talagang feel natin na may bibigay natin, di ba? Kaya lang, madalas, hindi nangyayari kasi may mga nangyayaring ibang mga bagay. Ibig sabihin, bilang tao, we don't have that power na matiyak natin pinangako natin sa kanino man ay matutupad natin.
Kasi pwedeng nangako ka ngayon, mamayang tanghali, kinuha ka na ni Lord, hindi mo na matutupad yung pangako mo, di ba? Pero si Lord, dahil sa kanyang kapangyarihan, siguradong matutupad lahat ng pangako niya. Dahil siya ay makapangyarihang Diyos. Every time na sinusundan ko po yung mga nangyayari sa Israel ngayon, laging suspense every day. Pinapanood ko po yung broadcast ng CNN, isang Christian broadcasting network. Talagang ipapanalangin mo, Lord, kailangan ng Israel ang kapangyarihan nyo. At nakikita mo rin doon yung kapangyarihan ng Panginoon, yung nangyayari sa Israel ngayon. Ilang bansa ang kalaban nila? Iran, Syria, pati Russia ngayon, nakikisama na, China. Bigla na lang, Somalia. Meron pang isang bansa na maliit na involved, na nagpapadala ng mga rocket nila. Tapos yung rocket sila may intercept ng mga barko ng US. Napakaliit na bansa, ang daming kalaban, halos mahigit 60 days na ang labanan, hindi pa rin sila natatalo. In fact, ang Israel ngayon ay over the top. Kaya yung Gaza, halos giba na ang buong Gaza . Hindi sila mapigil. At ngayon, ang global community ngayon ay ginagamit na rin ng kaaway dahil gusto nilang gawin ng Israel, itigil yung gera. Of course, maraming nga naman namamatay. Pero the point is, pag tinigil yung gera, ando na naman yung umaatake sa kanila, kaya kailangan nilang ubusin. And you can see the power of God in those battles na talagang kung hindi ang Diyos ang kumikilos sa kanila, nagpoprotekta sa kanila, hindi sila mabubuhay. Palagay ko, 15 days lang, burado ng Israel sa ibabaw ng lupa. Burado na sa mapa. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, dahil kumikilos, dahil may pangako siya, mga kapatid, remember, hindi papayag ang Diyos na ma-eradicate ang Israel. Ayon sa mga nakaraan nating mga sermon, darating yung time, magkakaroon ng malaking gera, yung Armageddon. Sa gera na yan, matatalong Israel. But at the point of Israel's defeat, babalik naman si Lord. So, baliwala rin yung defeat dahil babalik naman si Lord. Hindi papayag ang Panginoon. Dahil siya ay makapangyarihan . At sa buhay natin, mga kapatid, very relevant ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkakatawag sa ating Panginoong Hesus na makapangyarihang Diyos ay talaga namang napakalalim ng baon sa ating mga puso. Kasi very personal ito sa atin. Involved dito yung salvation natin, yung pagkatawag natin, yung eternal future natin is involved here. Kung wala nga lang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at hindi niya natalo ang kasalanan at kamatayan, wala tayong aasahan. But then again, dahil nasa Kanya na ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, wala nang mga katalo sa Kanya. At sinasabi rin sa atin, ibig sabihin nito, mga kapatid, patuloy nating isabuhay ang pagiging Kristiyano natin. Maski ngayong panahon ng celebration ng tinatawag na Christmas. Alalahanin natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo in a biblical way, in a Christian way. Na ang pinapahalagahan natin talaga ngayon sa panahon na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi ang regalo, hindi ang magagandang damit, hindi ang masasarap na pagkain, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why tinuruan tayo. Tuwing may matanggap tayo, anong sinasabi natin? Pagka natanggap tayong pagkain, pag naghanda tayo, in Jesus' name, salamat po sa mga biyaya. So nilalagay mo over the top ang ating Panginoong Jesucristo. Sino sa inyo ang pag nakatanggap ng regalo? Salamat po, Panginoon. Di ba? Salamat sa Diyos. Praise God. Lahat yun, ibig sabihin nun, talagang sinasa ibabaw natin, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating Panginoong Jesucristo.
ang kanyang kapanganakan ay pinapansin natin not according to the will of this world, kung hindi according to the Word of God. Talagang pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo yung mga kapatid. Wala pong makakapagpasubali nun. But just remember, tayo yung mga anak ng Diyos, tayo yung mga Kristiyano, let us remember the birth of our Lord Jesus Christ in a very spiritual way. Okay din magkasiyahan, wala namang masama. Basta on top of that ay ang ating Panginoon. And at the center of everything that we do ay ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanganakan bilang makapangyarihang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin siya.